Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take nothing that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Medyo inulit natin muli ang ating live stream kasi po hindi ko makita dito sa cellphone ko na naka-online. So I hope and pray that okay na po tayo sa umagang ito. Good morning po sa kay Irene Andamon Dalisay dyan po sa New Katipunan, Davao, Santo Tomas, Davao del Norte. May buntag na sa inyo ay kumusta? Kumusta ang atong recovery sa ato operation? God bless you. Sama mga kapatiran po natin dyan sa New Katipunan, no? Sa Redeemed Baptist Mission. Good morning po sa inyong lahat dyan. And also to Jen Fernandez Infante. Kumusta Jen? Kumusta dira ang sitwasyon? No? At least si Ulysses nagpalagyo na, nagalakaw na. And then I know na talagang malaking pinsala ang resulta ng ni Bagyong Ulysses. So ingat-ingat po tayo diyan na being praying for you there sa Central Luzon, sa part ng Luzon area. Good morning po sa inyo diyan. So good morning also to Ma'am Jocelyn Magayon na imbang nabigat kada kayo amin di diyan niya Panabo City. Wala ba bang walang sounds pa rin? Okay, wala pa bang sounds tayo? Okay, I hope na meron na, no? So ang ating pong sa umagang ito ng Friday, today is Friday,
And we pray that the Lord will continue to bless us. Good morning to Ging Cesar, no? Kay Kay. Ging, may buntag dira sa inyo. Kumusta? Ang ato nga buhay-buhay din ha, no? Sa inyo diha nga dapit sa may Jerome. God bless you. And yes, ito pong ating programa, Insight from His Word, our live online morning devotion po, Monday to Saturday. At salamat po na dito na tayo sa Friday. Today is Friday. Thank God it's Friday. At may mga trabaho na hanggang Friday lang, medyo pahinga na po, katapusan na po ngayon at bukas Sabado, pahinga na po tayo. Good morning also to Pastor Banilla. Adoy, may buntag dira sa imo sa Lingig naman, no, sa Davao, sa Surigao del Sur. Praying na makabisita ko diha one of this day, no, Pastor. Pag-praying nga okay ang ato nga mga ang makalsulod dira o ang pagbalik. So good morning. Good morning also to Grace Notarte. Diyan po sa Bindoy, Negros Oriental. May buntag dira sa inyo. O si Brother Ferdinand and then the Notarte family. God bless you there and all the believers ng Bindoy Fundamental Baptist Church diyan po sa Negros Oriental. Maayong buntag sa inyong tanan. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Yes, thank God it's Friday. At bukas will be another day, no? Yes, to Brother Ferdinand, good morning. Good morning dira sa inyo. Wow, loud and clear. Naka-Bluetooth speaker every day. Wow, God bless you. Salamat sa Ginoo, no, nga na ay ana, no, nagoy mga listener nato dinhi nga talagang sinishare nila ang ating broadcast, no? Katulad dito ngayon sa Notarte family sa Bindoy, no? Naka-Bluetooth. So ang lakas niyan at marinig ng ating mga kapitbahay diyan, no? So good morning also to Brother Paul Pulicchio. Paul, may buntag. Maayong naimbag na bigat, no? Saan ka ngayon, Paul? Nasa Baguio ka ba ngayon? And to the Pulicchio family there sa Baguio City, good morning po. God bless you, no? Sila ni Kuya Oka, ang family ni Manong Oscar, good diyan po sa Don't Rest. Magandang umaga po and all the people ng Baguio Baptist Church. Kasama po ang kanilang pastor, si Pastor Ralph Pinchog. Good morning, Pastor. Naimbag na bigat kada kayo amin di dyan. Yeah. Yes, doy, hulata lang mi dira, no? Amo lang nga ginakuan maayo ang sitwasyon para we can do that, no? So, thank you so much po. At medyo minsan bumabagal ang signal ng ano natin, ang signal ng internet, no? Makikita ko kasi dito sa OBS ko. Minsan pag makita nyo na parang naga-blurred siya, ibig sabihin nun naga-lag po yun, no? Hindi apektado ang linya ng signal. So I hope na okay. Ngayon ang signal ko po dito, ang KBS niya is more than 1,000 in which ito po ang kailangan ng OBS. No? Kasi yung OBS, nangailangan po ang OBS ng mga 5 Mbps upload. Yan dapat ang bilis niya para na hindi maglalag at maganda yung audio at mapakinggan tayo lahat. Okay? So, simulan na po natin ang ating mga nasa Psalms 55 na po tayo, verses 16 to 21. To Negros Fellowship Baptist Seminary, good morning sa inyo dira. Pastor Mata, Pastor Bidal, Pastor Magaso and your family, mayong agagid sa inyo dira kag sa mga estudyante. Wow, salamat kaya nakapaninlo, no? Naka work fellowship ang mga estudyante kag ang mga faculty, no? Faculty and staff sa Negros Fellowship Baptist Seminary dira sa Bulubituon, Hinigaran. Nagapangamuyo gid kami sa inyo kag nagapray kami nga not only prayer ang amon nga ma-support sa inyo, but Lord willing, we could support financially man sa ato Bible School dira sa Negros. Naging bahay ni na sa akon nga eskwelahan, kaya I've been there for many times. Naga-challenge sa mga estudyante. No? Salamat kay Pastor Magaso kag sa kay Pastor Mata nga naga-invite sa akon dira. No? Kag ang Northside Baptist Church may duwa na ka estudyante nga napatapos. No?
na nag-support kami dira sa mga estudyante. God bless, no? God bless us all, no? Nga ginahimo nato ina. And also to Induyon family diyan po sa Lingig, mayong buntag dira sa inyo, Brother Julius, sa kay Ma'am Jenky. And I know nga birthday pala ngayon ng inyong anak, no, na isang nurse, no, si Jen dito sa Butuan. Jen, good morning and happy birthday. God bless you. Yes, basahon ako ang comment ni Brother Julius. Good morning, Pastor, and to your taglita. Dito maganda dito kasi medyo no? Good morning, Pastor, and to your family and to all everyone watching and listening this ministry. Praise God that His word is always preached everyone through His faithful servant. Pastor, pakigreet ko sa akong anak. Yes, nag-greet na ko and then actually nag-send po ko og greetings dito sa iya, Brother Julius. So, good morning. Yes, to Brother Africo Abarca and your family, good morning dira sa Mangagoy naman, no? Sa Mangagoy po, Little Baptist Church, maayong buntag dira sa inyo. Uban ang inyong mapisan o guwapo nga pastor, no? Si Pastor Espero. Ug ang iyang family, good morning dira. Pastor Rinan Acosta, good morning. Si Brother Ricardo Poblador, mayong buntag po din na, no? So, thank you so much for this privilege that we could greet you this blessed morning. Okay. So, nakakalungkot, no? Ang mga nangyayari doon sa Luzon. Nakikita nyo naman sa mga news at saka sa Facebook. Talagang atip na lang yung makikita. Nakakalungkot, no? So, the only thing that we could do is just to pray na safe sila, ang kanilang mga pangailangan ay masuplayan. I know na marami ding mga kapatid natin doon, mga government agency na talagang tumutulong sa mga nasalanta po ng Bagyo Ulysses. So, at sana po kunin na natin yung pong mentalidad na magsisihan o mag-anuman, magbangayan. The only thing that we could do is just to pray. And then kung mayroon tayong maitulong, tutulong po tayo. Okay? So marami tayong mga kapatid doon sa part ng Rizal Province, no? At saka sa Central Luzon na alam ko po na nahihirapan kayo, no? Yes, to Ma'am Jocelyn Magayon, thank you for God's word. It softens my heart and praying it will be healed. God bless us all. So, ang ating pong meditation sa umagang ito ay nasa Psalms 55 verses 16 to 21. Basahin ko po ito sa inyo sa New Living Translation 16 to 21. Sabi po dyan, but I will call on God and the Lord will rescue me. Okay, to Pastor Jonathan Merabueno Anayin, good morning din po sa inyo dyan. Shout out na gikan sa inyong pastor, amigo nga pastor, si Pastor Raul Banilla. Verse 16, but I will call on God and the Lord will rescue me. Morning, noon, and night, I cried out in my distress, and the Lord hears my voice. He ransoms me and keeps me safe from the battle waged against me, though many still oppose me. God, who has ruled over forever, will hear me and humble them. For my enemies refuse to change their ways. They do not fear God. As for my companion, he betrayed his friends. He broke his promises. Verse 21, his words are as smooth as butter, but in his heart is war. His words are as soothing as lotion, but underneath are daggers. May the good Lord bless the reading of His word. Okay? So, muli, magandang umaga po sa ating lahat, no? At dyan po sa Lingig, talagang excited na ako na makabisita din po sa inyo dyan. So, to ang anak po nila ni Induyon family, si Jen, happy birthday. Sana po marami pang mga tao na matulungan mo bilang isang nurse. Let us pray. Panginoon, napapasalamat po kami sa umagang ito na binigyan mo naman kami muli ng isang opportunity na makapag-meditate sa salita mo. Sa Psalms 55 na po kami ngayon, Panginoon. Salamat sa mga previous ng mga verses na aming pinag-aralan.
At salamat, Panginoon, sa mga insight. Salamat sa mga lessons, reminders na binibigay mo po sa amin. At salamat din, Panginoon, mga kasagutan sa aming mga tanong at ang aming mga prayers, Panginoon. Salamat. Lord, I pray for our Bible School sa Negros, ang Negros Fellowship Baptist Seminary sa Bulubituon na Hinigaran, Negros Occidental. I pray, Lord, that you should bless them. Ang ilang presidente, si Pastor Vidal, ang faculty and staff, Pastor Magaso and his family, Pastor Mata. Alam ko, Panginoon, na nasa situation sila na mayroong mga dapat isolve na relationship. Na Panginoon, palambutin mo ang mga puso ng mga involved doon, Panginoon, para mag-isa ang kanilang mga puso sa isang layunin to train your children to be a full-time ministers. I pray also, Lord, for the needs. Ang mga estudyante, Panginoon, that do online classes. At ang mga faculty din, Panginoon. I pray, Lord, for internet na maging okay po. I pray, Lord, sa kanilang bagong chairman of the board, si Pastor Loris Iscanlar, at ang the rest ng mga board, Panginoon, that they will work not with bitterness, but with love. I pray, Lord, also for each family. I pray, Lord, for Induyon family, doon po sa Lingig. Brother Jolios, Sister Jinky, at kanilang anak, Panginoon, si Jen, na nag-celebrate po ng kanyang birthday. Lord, ingatan mo po siya. At sila lahat doon, Panginoon, the Induyon family, you should be with them. Provide their needs, Lord. Give good health for them. I pray also for Pastor Raul Banilla and his family. At ang mga kapatiran po doon sa Lingig, sa Surigao del Sur. Si Pastor Jonathan, si Brother Ayen, Panginoon, na they have really that desire to serve you faithfully. Lord, more souls to be saved in that area of Lingig. I pray also, Lord, for the Notarte family, si Sister Grace, si Brother Ferdinand, and their family, Panginoon, doon po sa Bindoy. Thank you, Lord, for their lives. Thank you, Lord, na ang mga bagyo sa buhay nila, nalagpasan nila, not because they are good, but because you are good to them. Salamat, Panginoon. And I pray that they will continue to provide their needs. Even, Lord, sa Bindoy Fundamental Baptist Church, sa family ni Pastor Butz Amorganda, and all the brethren there, Panginoon, panalanginan ni mo sila, Panginoon. Lord, I pray ng bawat isa. Ingatan mo, Lord. I pray, Lord, for Irene Andamon, ang kanyang recovery sa kanyang nakaraang operasyon, Panginoon. Provide also their needs ang kanyang family. Si Pastor Garubilio, Panginoon, na nasa Iloilo po ngayon. Lord, salamat sa successful, Panginoon, na operation sa kanyang spinal. Salamat sa mga doctors na ginamit po, Panginoon. Lord, i-provide mo ang kanilang pangailangan. I pray for his family also and all the brethren sa Salvation Baptist Church sa may Guimaras, Panginoon. I pray also, Lord, for Sister Juicy Magayon. Continue to bless her, Lord, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga ginagawa araw-araw, and most ang kanyang relationship sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, that ang kanyang mapigsa di ay pamati na king ka. I pray also, Lord, for my family. Continue to bless my wife, my children, si Karen, si Casey, si Jem, and her family too, si Mats. And sa dalawa naming apo, si Ate Peeble, saka si Ading Nice. Oh Lord, thank you so much for the gift of these children of ours. And Northside Baptist Church, Panginoon, na be praying for its family, its individuals who do the work, and some nag-aaral, Panginoon. Lord, pinaprayan din po namin ang mga nasalanta ng Bagyo Ulysses sa Luzon area, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang mga hinagpis ang kanilang mga sufferings, Panginoon, doon. Lord, I know that Ikaw lang, Panginoon, na makabigay ng kaligayahan sa kanila
sa gitna ng unos ng kanilang na-experiensyahan. Lord, palakasan mo ang kanilang panampalataya sa iyo in spite of those crises in their lives. I pray, Lord, for the XFE, sa kay Mags, as a manager, sa kayang ang mga staff din doon ng DXFE, Panginoon. Continue to bless them, Lord. Continue to supply their needs. It is a non-commercial station. At I pray, Lord, for Mags, kay Maggie, as she leads the radio station. I pray also, Lord, for Pastor Tan and Chinese Baptist Church. Continue to be with them. At ang mga bagay na dapat namin tingnan, Lord. I pray for Jen Infante Fernandez, Panginoon, doon po sa Maynila. Continue to bless her, Lord, and their family, and her family. I pray also, Lord, for Emily Pabiona and kanyang boyfriend doon sa state, Panginoon, na gumaling at makalabas na po sa hospital. So, Lord, I pray for your goodness. I pray also for Mrs. Balsida, the wife of Pastor Jack, si Dayan, na may sakit din, Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon, at ang ministry din po sa Talakag. Gamitin mo po si Pastor Jack, Pastor Balsida, as he continue sa kanyang mga ministry doon, Panginoon. I pray also, Lord, for our government. We pray, Lord, for that. Our president. Ingatan mo din po siya, Panginoon. Old age. Minsan may mga apektado ang katawan, but ingatan mo siya, Lord. Ang amin man dito sa Davao City, I pray, Lord, for your blessing, and to our mayor also, Lord. I pray also, Lord, for my mga desire namin na makapunta kami sa Lingig this coming last week of this month. Lord, show us the way, show us the good signal that we could go there. Ingatan mo ang bawat isa. I pray also, Lord, for Gonzales family, doon sa Panabo, sila ni Inday, sila ni Tuto, ang kanyang mga anak, Panginoon. At ang Simba every Sunday, Panginoon. Lord, I pray for them. At ang bawat isa. I pray also for Brother Nelson Tupas, Panginoon, Raffles. Bless him, Lord. I pray also, Lord, for Sister Easter and her family. I pray also, Lord, for Mangagoy Fundamental Baptist Church sa leadership ni Pastor Espero and all the brethren there, Pastor Reynan Acosta. Ang bawat pamilya doon, Panginoon, bless them, Lord. I pray all the churches, Panginoon. All our viewers na nakikinig sa amin sa araw-araw. Ingatan mo, Lord, sila. Maybe I could not mention their names, but you know who they are. Your name will be glorified in what we're doing, Lord. Salamat sa connection sa internet na kahit medyo mahina, but tuloy-tuloy lang, Panginoon. Ingatan mo ito, Panginoon, na ginagamit namin to share so that your children will be edified at maging malakas ang kanilang panampalataya sa iyo. Even myself, Lord, I have some limitation in life. I pray, Lord, na ingatan mo rin po ang aming mga pangailangan sa araw-araw. I pray also, Lord, for Brother Tutong Ildelcano and his family dun po sa Kirayan. Continue to bless them, Lord. Ang kanyang sister na mayroon ding cancer, Panginoon, ingatan mo rin po. Pagalingin mo. Si Sister Sharon Gabion dun po sa US. Samahan mo siya, Panginoon, sa kanyang araw-araw na mga ginagawa. Protect her, Lord, sa mga sakuna at mga sakit. I pray also, Lord, for Brother Victor C. sa Manila, sa Quezon City, Panginoon, with his wife. Salamat na walang makitang cancer sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord. And we all know, Lord, nga you're listening to our appeal. You're listening to our beg. Lord, human as we, sometimes we fail. I pray, Lord, for the Ark Bangkok with the leadership ni Pastor Lowen Iscanlar. I pray for them, Lord. Ang BICF under the leadership ni Pastor Ayan Daborbor. Oh, Lord, bless them too. And all the missionaries there in Thailand, in Cambodia. Oh, Lord, be with them. So, Lord, we commit everything to you today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo, no? And also to Pastor Ridan Derezo. Good morning, dira sa inyo, Pastor, sa Batangas. Kumusta na dira, Pastor?
wala na bagyo. And also to Charlene Ritisa, good morning siya. And to Pastor Randy Ritisa and to your family, God bless you. No, God bless you. And also to Ma'am Ruth Baluyo, good morning Ma'am Ruth. Salamat sa pag-agi. No? Salamat for dropping by. Sino pa ba ang nandito? Also praying for Elana Ezekiel. Good morning po sa inyo dyan. No? At God bless you sa bawat isa sa atin. So, ang ating pong meditation sa umagang ito. Okay, so wala na ba tayong i-greet? Okay, mamaya makikita din natin yan. You know what? David was going through intense difficulty sa buhay niya. Kung mabasa natin Psalm sa 50 hanggang dito sa 55 na sinulat ni David, makikita mo ang mga trials na na-experiencehan niya sa kanyang buhay. At kahapon, we talk about the worst scenario in life na mangyari sa buhay natin. Si David was going through intense difficulty in life. Why? Kasi po ang kaniyang mga kaibigan, kasama na po ang mga familial friend, ay tinalikuran siya at kinalaban siya. Di ba masakit po yun? Masakit di ba na ang mga tao na akala natin, kakampi natin, friends natin, yung mga familial friend natin, akala natin, they were praying for us. But actually, they are not. No? They are doing something to put us down. Yan ang pinakamasakit po doon. So how did David solve this problem? Ninaranasan ni David itong mga bagay na ito. Diba? Si Absalom ay nagrebelde sa kanya. Gusto siya patayin ni Absalom para kukunin sa kanya ang trono. Good morning also to Brother Ricardo Poblador. Good morning. So paano na-solve ito ni David? First, he called upon the Lord. Sa verses 16 and 17. Sabi niya po dyan, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon I will pray, and I cried aloud, and He shall hear my voice. So, the first thing na ginawa ni David, instead of thinking kung paano makaganti, ang sa kanya iba. Tumawag siya sa Panginoon. At naniwala po siya na kahit anuman ang gagawin nila, alam niyo po, kakampi niya ang Diyos. Tumawag siya sa Panginoon. Natulungan siya na ma-overcome niya ang mga problemang ganon. At sabi pa nga dito sa verse 17, evening and morning and at noon. Nagpipray po siya. At umiiyak siya sa harapan ng Diyos. Napakinggan ang kaniyang mga hinaing. And you know what? David had a systematic prayer life. He called upon God and told Him his troubles. Tumawag siya sa Panginoon. Na malalaman ni David na si Absalom ay talagang kalabanin siya, talagang papatayin siya, hindi niya tinawag ang kaniyang mga general o mga advisor kung paano nila labanan si Absalom at ang kaniyang grupo. Hindi siya tumawag ng conference meeting sa kaniyang mga sundalo. Anong ginawa niya? He called upon the name of the Lord. Nagsumbong siya sa Panginoon. At nagmakaawa na pakinggan ang kaniyang boses, ang kaniyang hinaing. Diba? So, yan ang unang ginawa ni David on how to solve this problem. At ang pangalawa po dito, he let God do the judging. Sabi sa verse 19, God will hear and afflict them, even he who abides from of old. You know what, naniwala po si David sa Diyos na siya po ang makaresolve ng problemang iyon. He has a great faith and trust sa Panginoon. So sabi niya, Lord, ikaw nang bahala po. Pakinggan mo po ako.
No? At ang aking mga hinaing sa mga taong ito na gusto akong sirain, gusto akong patayin. Lord, you should be the one to judge them. You should be the one to discipline them. Okay? Siguro yun din ang ating gawin, no? Alam ko minsan mahirap din pong ganon. Na kung may malalaman tayong tao na talagang galit sa atin at parang wala silang pagmamahal na makikita sa atin at nalalaman natin ng mga yon, instead to retaliate, instead na gumanti tayo, we should call upon the name of the Lord and then ibigay natin sa Panginoon. Siya nang bahala doon. Di ba? So David believed God would resolve the problem. And we should do the same. Let God give you the friends you need to help you in your ministry and let Him take care of your enemies. You know what? Sometimes, hindi lang yung dumadating. Mas maganda pala na humingi tayo ng tulong sa Panginoon, na bigyan niya tayo ng mga kaibigan, no, na talagang tutulong sa gawain. Yung mga kaibigan, totoong kaibigan na tutulong sa iyo. Yan ang hiningi ni David sa Panginoon. And not only true friends, the real friend to help in the ministry. And let us pray sa Panginoon that He will take care of our enemies. And kaya ngayon siguro pwede na tayo mag-obserba kung sino ba totoo nating kaibigan. Kaya sabi nga, hindi naman siguro na we need to change. No? There must be changes sa mga tao na nasa paligid natin. Yung mga tao na tutulong sa atin. Hindi yung mga tao na bantay sa lakay. No? Yung mga tao na nadyan lang pag mayroon silang kailangan at tulungan mo. Pagkatapos niya, naalis naman. At pag ikaw na ang may mga pangailangan, mawawala na sila. At ang pinaka-worst pa doon, itong mga tao na ito na tinutulungan mo, yun pa ang sumisira sa iyo. Di ba? Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot talaga yun. Huh? Na you've been there. To Lilibet Gordon, good morning. Okay. Kumusta si Manang Charet, no? Beth? I hope that she's fine. This is okay. And also to the Asuela family there. No? Pastor Joshua, Manang Jo, si Manang Dilia Pimentel, good morning dira sa inyo, no? I hope na makalabas na si Manang Charit this coming o bukas, no? Okay. So, don't treat others. To Pastor Arnel Masitas, good morning, Pastor. Kumusta dira sa Davao, sa Bacolod City? God bless you. Don't treat others the way they treat you. Di ba? Kasi ganun ang turo ng sanlibutan, no? If you maltreated me, I will do the same. Or maybe sobra pa. Yung ganun na iba, di ba? Kung giganito mo ako, sinisiraan mo ako, gaganti ako sa iyo at mas sobra pa. Yan, di ba? Yes, good morning, Pastor Arnel. But instead of treating them the way they treat you, treat them the way you would want to be treated. So, palagi natin na don't return evil for evil. Huwag nating gantihan sila ng masama kung may ginawa silang masama sa iyo. Let God be the one to judge. Pabayaan mo po yun. At ang pangtatlo dito na solusyon na makikita natin sa mga verses na ito, David was determined to learn from his experience. Because, according sa verse 19, because they do not change, therefore they do not fear God. You know what? David was going through a change of friends. Papalit-palit ang kanyang mga kaibigan, no? And this was helping him to fear God more. At nakatulong po yun. Na para ang kanyang relasyon sa Panginoon ay talagang tuloy-tuloy at ang kanyang respeto sa Panginoon. Ang ating bang mga kaibigan ay salamat, Pastor Arnel, no, na okay na, nag-recuperate na ang imong father-in-law. God bless you. So makikita po natin dito. We need to
We need to think it. We need to put this in our hearts. Kumusta na bang ating mga kaibigan ngayon? Are they a friend who really help you in the ministry? Ito bang mga kaibigan natin ito? Sinasabi ko kahit sa mga in the community of faith, kahit sa ating mga Christians. Not because they were Christians, kailangan. Siguro, because ang pinag-usapan po natin dito, real friends, totoong kaibigan, totoong kapatid sa Panginoon. Diba? Kasi sabi nga nila, ang totoo daw na kaibigan, yung sinasabihan ka harap-harapan. Walang prino-prino pag nire-review ka, sinasabihan ka ng mali mo. Yan daw ang totoong kaibigan. Pero yung kaibigan daw na yung mali mo, sinishare sa iba, hindi po yung totoong kaibigan, traitor daw yun na mga kaibigan. David was going through a change of friends, and this was helping him to fear God more. You know what? We usually don't like changes. Ayaw natin yung mga pagbago-bago, di ba? Ayaw natin magpalit ng mga kaibigan kasi nga, ang hirap ng hanap ng kaibigan. Yes, sakit. That is very painful. Mga bagay na yun. Masakit talaga kasi na-establish na po yung inyong relationship. Pero, sabi nga dito sa mundong ito, walang permanente. There is no permanent in this world. Everything will change. Talagang dumadaan lang sa buhay natin. So we need to ask God kung sino ang ating kaibigan o kapatid na pwede nating isama sa buhay natin na makatulong sa atin. But whenever God brings changes to our lives, we can learn from it. May mga bagay yan. Huwag kang magtanim ng sakit sa puso o ng anuman ng bitterness if somebody who you considered as a friend, tinraidor ka. Maybe that is the lesson na hindi mo na dapat gawin sa sunod. So let's not get so comfortable, so settled that God can't do anything in you in our lives. Let us allow God to change our lives based on our experience. So tatlong bagay po na makita natin sa umagang ito sa mga verses na binasa natin. On how David solved that kind of problem. Una, he called upon the Lord. Pangalawa, he let God do the judging. At ang pangtatlo po, David was determined to learn from his experience. Diba? Kaya po, mag-isip po tayo. Kasi po kahit ang Bible po ay tinuturuan niya tayo. Kung sino ba ang nakarapat-rapat, sino ba ang dapat natin. Hindi tayo naniniwala na sa palaging sinasabi, don't trust anybody. No. Hindi naman siguro ganun. No. But let us ask help sa Panginoon. Kung sino ba yung tao na pwede nating samahan. Pwede nating tulungan, pwede nating ma-advisean, at masama natin. No? We should determine to learn from difficult experiences. God has a purpose for allowing every difficulty and problem. Let Him teach us new truths. Okay? Mga bagong, katotohanan. New truth and work in your life in new ways. Gusto ng Panginoon na mag-enjoy po tayo sa buhay natin, kapatid. Pero minsan, ang ginagamit ng dyablo ng kalaban natin ay ang kapwa natin, kapatid sa Panginoon. Diba? So let us ask God. Instead of gumanti, why not ask God? We should call upon His name and ask Him to save us and to give us wisdom. And let God allow, and we should give that sa Panginoon, ang pagdisiplina, ang pagganti, sabi nila, ang Diyos na lang ang bahala sa iyo. Yun ang ating expression. At based on our experience in the past, sana hindi na natin magawang, hindi na natin gawin po yun. No? So, sa umagang ito po, nagpapasalamat po tayo
na meron tayong mga paalala mula sa salita ng Diyos. And praying po ng bawat isa sa atin ay matuto na tayo na talagang ang kakampi natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan mo siya. Kaibigan, kailangan mo ang Panginoon. Why not repent of your sin and receive Him as your Lord and Savior? Diba? Because we're not talking here something that make us beautiful or whatsoever. God created us and saved us from the wrath of sin to glorify His name. Hallelujah. So sana po, ingatan natin ito. At ang bawat isa sa atin, kakampi po natin ang Diyos. Lord, thank you so much for this morning. Thank you, Lord, for these reminders. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Papasukin namin ang iyong salita. Salamat po sa nakikinig. Salamat po sa nanonood. Praying that your name will be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kita-kita naman tayo bukas, ha? Same na oras, 8:00. At nasa last installment na po tayo ng Psalms 55. So, you could share this, you could do the watch party, at pag ninyo po ito mapanood live, meron po tayong, you could do it replay, and then sa ating pong YouTube channel naman. Muli, salamat po. Ito pong ating insight from His Word. Kaibigan niyo po si Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao. Naging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Kaya po hindi siya nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa